Chapter 40, Surat Ghafir. Ghafir, ang mapagpatawad. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Verse 2. Ang kapahayagan ng aklat, ang Quran, ay nagmula sa Allah, ang ganap na makapangyarihan ng ang maalam. Verse 3. Siya ang nagpapatawad ng mga kasalanan, ang tumatanggap ng pagsisisi, ang mahigpit sa pagpaparusa, ang nagtataglay ng kasaganaan, walang Diyos maliban sa Kanya at sa Kanya ang huling patutunguhan. Verse 4. Walang nakikipagtalo hinggil sa mga aya o kapahayagan ng Allah maliban niya ang mga di naniniwala. Kaya huwag kang palilinlang maliban, walang nakikipagtalo hinggil sa mga aya o kapahayagan ng Allah maliban niya ang mga di naniniwala. Kaya huwag kang palilinlang sa kanilang malaya at walang saysay na magparuot parito sa buong lupain upang magliwaliw. Verse 5, ang mga mamamayan ni Noah ay nagtakwil ng una sa kanila at ang magkakaanib na di naniniwala pagkaraan nila at bawat pamayanan na di naniniwala ay nagtangka ng masamang balakin laban sa kanilang sugo upang siya ay paslangin at sila ay nakipagtalo sa pamamagitan ng kabulaanan upang tangkain, ipawalang saysay sa pamamagitan nito ang katotohanan. Kaya sila ay aking hinablot ng parusa at sadyang kagimbal-gimbal ang aking parusa. Verse 6, at ganyan ang salita o dakda ng iyong Panginoon na pinangyaring ipatupad para sa mga di naniniwala na sila ay manirahan sa apoy. Verse 7, yaong mga anghel na pumapasa ng trono ng Allah at yaong mga nasa paligid nito ay lumuluwalhati sa mga papuri ng kanilang Panginoon at sila ay tapat na naniniwala sa Kanya at humihingi ng kapatawaran para sa mga naniniwala na nagsasabing, ang aming Panginoon ay nasasaklawan mo po ang lahat ng bagay sa ilalim ng iyong mga habag at kaalaman. Kaya patawarin mo po yung mga nagsisisi at tumahak sa iyong landas at sila ay iyong pangalagaan laban sa parusa ng apoy. Verse 8, aming Panginoon, sila ay iyong papasukin sa mga hardin ng walang hanggang paninirahan sa Eden na ipinangako mo sa kanila at sino mang matuwid na kabilang sa kanilang mga ama at sa kanilang mga asawa at sa kanilang mga supling katotohanan, ikaw ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Verse 9, at sila ay iyong pangalagaan laban sa mga masasamang bunga ng kanilang mga gawa at sino man ang iyong pinangalagaan laban sa mga masasamang bunga sa araw na iyon, siya ay napagkalooban mo ng habag at yan ang dakilang tagumpay. Verse 10, katotohanan, yaong mga naniwala ay pagsasabihan, ang puot ng Allah sa inyo ay higit kaysa sa puot sa inyong mga sarili nang kayo ay inaanyayahan sa pananampalataya, subalit kayo ay hindi naniwala. Verse 11, sila ay nagsasabi, aming Panginoon, pinangyari mo pong kami ay mamatay ng 2 ulit at binigyan mo po kami ng buhay ng 2 ulit at aming pinagsisihan ng aming mga kasalanan, kaya mayroon bang isang labasan mula sa alinmang kaparaanan upang takasan ng apoy? Verse 12, sa kanila ay sasabihin, iyan ay sapagkat kapag kayo ay inaanyayahan sa kaisahan ng Allah, kayo ay hindi naniwala. Bagkus nagtakwil datapwat kapag ang iba ay tinambal sa Kanya sa pagsamba, kayo ay naniwala. Kaya ang paghatol ay nasa kapasyahan ng Allah, ang kataas-taasan, ang dakila. Verse 13, siya ang nagpamala sa inyo o kayong mga tao ng kanyang kapangyarihan sa inyong mga nakikita na mga dakilang palatandaan at nagpapatunay sa kaganapan ng tagapaglikha nito at nagpanimula nito na walang pinaggayahan at ibinababa niya para sa inyo mula sa kalangitan ng ulan at binubuhay kayo sa Verse 8,
11. Ito. Verse 13, siya ang nagpapakita sa inyo ng kanyang mga aya, tanda at nagpapababa para sa inyo mula sa kalangitan ng panustos ng ulan. At walang sino man ang makakaalala maliban ng isang nagbabalik loob sa pagsisisi. Verse 14, kaya kayo ay dumalangin sa Allah at maging matapat sa kanya sa relihiyong bagaman ito ay kinamumuhian ng mga di naniniwala. Verse 15, siya ay mataas ng higit sa lahat ng antas ng karangalan, ang nagmamayari ng dakilang trono, kanyang ipinagkakaloob ang kapahayagan mula sa kanyang kautusan sa sino mong kanyang naisin mula sa kanyang alipin upang magbabala sa araw ng pakikipagtipan. Verse 16, sa araw na iyon sila ay magsisilabas sa libingan, walang bagay hinggil sa kanila ang maikukubli sa Allah, at ang Allah ay magsasabi, kanino ang paghahari sa araw na ito? Sa Allah ang nag-iisa, ang hindi mapaglalabanan. Verse 17, sa araw na ito bawat tao ay babayaran para sa anumang kanyang pinagsumikapan, walang ipapataw kanino man ng di makatarungan sa araw na ito. Katotohanan ng Allah ay maagap sa pagtutuos ng mga gawa. Verse 18, ang magbabala sa kanila o Muhammad ng papalapit na araw kapag ang mga puso ay nasa mga lalamunan, tigib ng ligalig para sa mga mapaggawa ng kamalian ay walang magiging matalik na kaibigan at walang tagapamagitan na susundin. Verse 19, nababatid ng Allah ang alinmang lumilin lang sa mga mata at ang anumang itinatago ng mga dibdib. Verse 20, at ang Allah ay humahatol ng makatotohanan samantalang yaong kanilang mga dinadalanginan bukod sa kanya ay hindi makahahatol sa anong pamang bagay. Katotohanan ng Allah, siya ang lubos na nakaririnig, ang lubos na nakakakita. Verse 21, sila ba ay hindi nagsipaglakbay sa mga lupain at kanilang natunghayang kung paano ang naging wakas ng mga naunang lahi sa kanila? Sila ay nakahihigit sa kanila sa lakas at sa mga bakas o yamang kanilang naiwan sa lupain, subalit sila ay hinablot ng Allah sa kaparusahan ng dahil sa kanilang mga kasalanan, at sila ay walang isa mang tagapagtanggol laban sa Allah. Verse 22, iyan ay sa dahilang ang kanilang mga sugo ay dumating sa kanila na may pinakitang mga malilinaw na katibayan, subalit sila ay hindi naniwala, kaya sila ay hinablot ng Allah ng parusa. Katotohanan, siya ay malakas, mahigpit sa pagpaparusa. Verse 23, at katiyakan aming isinugo si Moses, dala ang aming mga aya o kapahayagan at kalaki pang isang hayag ng katibayan. Verse 24, kina Paraon, Haman at Karun, subalit sila ay nagsabing siya ay isang salamangkero at isang sinungaling. Verse 25, kaya ng kanyang si Moses dinala sa kanyang katotohanan mula sa amin, sila ay nagsabing patayin ninyo ang mga anak na lalaki ng sino mang naniwalang kasama niya at hayaan ang kanilang mga kababaihan na mabuhay. Subalit ang masamang balak ng mga di naniniwala ay walang anumang naidudulot maliban sa kamalian. Verse 26, at si Paraon ay nagsabi, hayaan ninyong patayin ko si Moses at hayaan niyong manawagan sa kanyang Panginoon upang ako ay kanyang pigilin sa pagpatay sa kanya. Ako ay nangamba na kanyang baguhin ang inyong relihiyon, o di kaya siya ay maghasik ng katiwalian sa lupa. Verse 27, at si Moses ay nagsabi, katotohanan ay humihingi ng paglingap sa aking Panginoon at inyong Panginoon laban sa bawat mapagmalaki na walang paniniwala hinggil sa araw ng pagtutuos. Verse 28, at sinabi ng isang taong naniniwala sa Allah mula sa angkan ni Paraon na inililihim ng kanyang pananampalataya, papatayin ba ninyong isang tao ng dahil lamang sa siya ay nagsabing ang aking Panginoon ay ang Allah, at siya ay dumating sa inyo na may dalang mga malilinaw na katibayan mula sa inyong Panginoon, at kung siya man ay isang sinungaling, papasanin niya ang kasalanan ng kanyang kasinungalingan
Ngunit kung siya ay nagsasabi ng katotohanan sa makatuwid, ang ibang masamang pangyayari na kanyang ibinababala sa inyo ay darating sa inyo katotohanan, hindi pinapatnubayan ng Allah ang isang mapagmalabis, isang sinungaling. Verse 29, aking sambayanan, aking mamamayan, nasa inyo ngayon ang paghahari. Kayo bilang nangibabaw sa lupain, ngunit sino ba ang makapagliligtas sa atin mula sa parusa ng Allah kung ito dumating sa atin? Si Paraon ay nagsabi, wala akong ipinakikilala sa inyo maliban kung ano ang aking nakikita, at wala akong ipinapatnubay sa inyo maliban ang matuwid na landas. Verse 30, at siya na taong naniwala ay nagsabi, o aking mga mamamayang katotohanan, ako ay nangangamba para sa inyo ng kinasapitang katulad ng araw na mga magkakaani. Verse 31, katulad ng sinabi ng mga mamamayan ni Noah at mamamayan ni Ad at tribo ng Thamud at niyaong mga nagsirating pagkaraan nila, at ang Allah ay hindi nag-aangad ng kawalan ng katarungan sa kanyang mga alipin. Verse 32, at o aking mga mamamayan, katotohanan, ako ay nangangamba para sa inyo ng araw ng pagpapatawagan. Verse 33, sa araw na iyon na kayo ay magsisi talikod na humahangos, wala kayong tagapagtanggulaban sa Allah, at sino man ang hinahayaang maligaw ng Allah, sa kanya ay walang isa mang makapagpapatnubay. Verse 34, wala ka dyan. At katiyakan si Joseph o Yusuf ay dumating sa inyo sa mga panahon nagdaan na may dalang mga malinaw na katibayan, ngunit kayo ay hindi nagsitigil sa pagkakaroon ng agam-agam sa anumang kanyang dinala para sa inyo, hanggang nang siya ay yumao at kayo ay nagsabing wala ng sugo ang ipadadala ng Allah pagkaraan niya. Ganyan hinahayaang maligaw ng Allah ang sino mang mapagmalabis. Verse 35, yaong mga nakikipagtalo tungkol sa mga aya o kapahayagan ng Allah na wala namang batayan o kautusan, ipinagkaloob sa kanila. Ito ay lubhang kasuklam-suklam sa Allah at sa mga naniwala. Kaya ganyan isinara ng Allah ang puso ng bawat mapagmalaki at malupit o mapaniil at matigas ang puso. Verse 36, at si Paraon ay nagsabi, o Haman, ipagtayo mo ako ng isang bantayog upang sakali ako ay makarating sa mga landasin. Verse 37, sa mga landasing paakyat sa mga kalangitan upang aking matanaw ang Diyos ni Moses, at katotohanan siya ay aking napag-iisipan bilang isang sinungaling. At ganyan nga ang naging kaaya-aya sa paningin ni Paraon ang kasamaan ng kanyang mga gawain, at siya ay hinadlangan nito tungo sa matuwid na landas, at ang balak ni Paraon ay walang ano pa mang naidulot maliban sa kapahamakan. Verse 38, at ang isang lalaking naniwala sa Allah ay nagsabi, o aking mga mamamayan, sumunod kayo sa akin, kayo ay aking papatnubayan sa landas na matuwid. Verse 39, o aking mga mamamayan, katotohanan ng buhay sa mundong ito ay isang maikling kasiyahan lamang, at katotohanan ang kabilang buhay ay isang tahanan na mananatili magpakailanman. Verse 40, sino man ang gumawa ng isang masamang gawa ay hindi babayaran maliban sa masamang katulad din nito, at sino man ang gumawa ng isang matuwid na gawain, lalaki man o babae, at siya ay naniwala sa Allah, sila yaong mga magsisipasok sa paraiso na kung saan sila ay pagkakalooban doon ng panustos ng walang pagsukat. Verse 41, o aking mga mamamayan, paano nga ba ako manawagan sa inyo sa kaligtasan samantalang kayo ay nananawagan sa akin tungo sa apoy? Verse 42, kayo ay nag-aanyaya sa akin upang hindi paniwalaan ng Allah at magtambal ng iba sa kanya na wala akong kaalaman, ngunit ako ay nag-aanyaya sa inyo tungo sa kanya na ganap na makapangyarihan at mapagpatawad. Verse 43, walang alinlangan ako ay inyong inaanyayahan sa pagsamba sa alinmang hindi makatutugon sa panalangin sa mundong ito at sa kabilang buhay, at katiyakan ng ating pagbabalik ay sa Allah, at katotohanan ang mga mapagmalabis sila ang maninirahan sa apoy ng impyerno. Verse 44,
at inyong maalala kung ano ang aking mga sinasabi sa inyo ngayon, at ang aking gawain ay pagkakatiwala ko sa Allah. Katotohanan ng Allah ay lubos na nakakakita sa kanyang mga alipin. Verse 45, kaya siya ay iniligtas ng Allah mula sa mga kasamaang kanilang binalak laban sa kanya, habang ang masamang parusa ay pumalibot sa mga mamamayan ni Firaun. Verse 46, ang apoy ng impyerno ay ipinapakita sa kanila sa umaga at hapon at sa araw na iyon, kapag ang takdang oras ay inihudyat na. Ito ang sasabihin sa mga anghel: isadlak ninyo ang mga mamamayan ni Firaun sa pinakamahapding parusa. Verse 47, at banggitin mo kapag sila ay magtatalo-talo sa isa't isa sa gitna ng apoy, ang mga mahihina sa kanila ay magsasabi sa mga naging mapagmalaki, katotohanan kami ay inyong mga tagasunod lamang. Maaari ba ninyong pawiin sa amin ang ilang bahagi ng apoy? Verse 48, yaong mga mapagmalaki ay magsasabi, katotohanan tayo ay sama-sama lamang dito sa apoy. Katotohanan ng Allah ay naghatol sa pagitan ng kanyang mga alipin. Verse 49, at yaong mga nasa apoy ay magsasabi sa mga tagapagbantay na anghel ng impyerno, manalangin kayo sa inyong Panginoon upang pagaanin para sa amin ang isang araw mula sa parusa. Verse 50, sila mga anghel ay magsasabi, hindi ba dumating sa inyo ang inyong mga sugo na may dalang katibayan? Sila ay magsasabi, oo. Sila, ang mga anghel, ay sasagot, kung gayon, kayo sa inyong mga sarili ang manalangin, ngunit gayon paman walang patutunguhan ang panalangin ng mga di naniniwala maliban sa kawalang saysay. Verse 51, aming katotohanan aming tatangkilikin ng aming mga sugo at yaong mga naniniwala sa mensahe sa mundong ito, at sa araw na ang saksi ay magsisitayo ng maninindigan. Verse 52, sa araw na iyon ang mga ngatuwiran ay hindi na makapagdudulot ng buti sa mga mapagawa ng kamalian. Sa kanila ay sumpa at sa kanila ay isang pinakamasamang tahanan ng apoy. Verse 53, at katiyakan na aming ipinagkaloob kay Moses ang patnubay at aming itinakda sa mga anak ni Israel na manahin ang banal na kasulatan. Verse 54, naggabay tungo sa na nagsilbing patnubay at isang babala sa mga taong may taglay na pangunawa. Verse 55, kaya ikaw, Muhammad, ay maging matiisin, katotohanan ng pangako ng Allah ay totoo, ikaw ay humingi ng kapatawaran para sa iyong kasalanan at ipagbunyi mo ang papuri ng iyong Panginoon sa gabi at sa umaga. Verse 56, katotohanan niya ang mga nakikipagtalo hinggil sa mga aya, kapahayagan ng Allah, nang wala namang batayang ipinagkaloob sa kanila, walang laman ang kanilang mga dibdib, maliban sa pagmamalaki, samantalang ito ang masamang balakin ay hindi nila magawang abutin. Kaya humingi ng paglingap sa Allah, katotohanan, siya ang lubos na nakaririnig, ang lubos na nakakakita. Verse 57, ang paglikha sa mga kalangitan at kalupaan ay nakahihigit kaysa paglikha sa sangkatauhan, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam. Verse 58, at hindi magkatulad ang isang bulag sa katotohanan at ang isang nakakakita sa katotohanan. Hindi rin magkatulad ang mga naniniwala sa Allah at gumawa ng gawaing matuwid at isang gumagawa ng masama. Sadyang katiting lamang ang inyong naaalala. Verse 59, 59, katotohanan ng oras o araw ng paghuhukom ay darating, walang pag-aalinlangan tungkol dito, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala. Verse 60, at ang inyong Panginoon ay nagsabi, manalangin kayo sa akin at kayo ay aking diringgin. Katotohanan niya ang nagmamalaki sa pagsamba sa akin, katiyakan na sila ay magsisipasok sa impyerno ng kadusta-dusta. Yaong mga nagmamalaki. Verse 61, siya ang Allah na gumawa ng gabi para sa inyo upang kayo ay mamahinga at nang maghapon upang kayo ay makakita. Katotohanan ng Allah ay tigib ng biyaya sa sangkatauhan, subalit karamihan sa sangkatauhan ay walang sinusukling pasasalamat.
Verse 62, iyan ang Allah, ang inyong Panginoon, ang lumikha ng lahat ng bagay, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Paano nga ba kayo ay nalinlang? Verse 63, kadalika. Ganyan nga nalinlang noong una yaong mga lagi ng tumatanggi o tumututol sa mga aya, kapahayagan o babala ng Allah. Verse 64, Allahulladhi. Siya ang Allah na gumawa ng lupa para sa inyo bilang isang puok ng paninirahan at ang langit bilang bubungan na masisilungan, at kayo ay kanyang hinubog at ginawang ganap. Ang inyong mga hubog at kanyang pinagkaloob sa inyo ang mga mabubuting panustos. Iyan ang Allah, inyong Panginoon, mapagpala ang Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Verse 65, siya ang lagi ng buhay, walang kamatayan, walang Diyos maliban sa Kanya, kaya dumalangin sa Kanya, maging matapat sa Kanya sa relihiyon at sa relihiyon. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Verse 66, sabihin mo, O Muhammad, ako ay pinagbawalang sambahin yung mga Diyos-Diyosan na inyong sinasamba bukod sa Allah, nang dumating sa akin ang patunay mula sa aking Panginoon, at ako ay napag-utusang isuko ang aking sarili sa Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Verse 67, siya ang lumikha sa inyo mula sa alabok, pagkaraan mula sa pinaghalong similya ng lalaki at babae, pagkaraan mula sa kapirasong kimbal ng dugo, pagkaraan kayo ay niluwal bilang isang sanggol, pagkaraan kayo ay pinalaki upang inyong maabot ang kaganapan na inyong pagkatao, at pagkaraan ay upang kayo ay maging matatanda, at kabilang sa inyo ay isang maagang kinukuha ng kamatayan upang kayo ay umabot sa takdang oras, at upang sakali kayo ay matutong makaunawa. Verse 68, siya ang magbibigay ng buhay at nagdudulot ng kamatayan, at kapag kanyang itakdang isang pangyayari o bagay, siya ay magsasabi rito ng maging, kaya nangyari nga. Verse 69, hindi mo ba nakikita yaong mga nakikipagtalo tungkol sa mga aya o kapahayagan ng Allah? Paanong sila ay napalayo sa katotohanan? Verse 70, yaong mga nagtakwil sa aklat ng Quran sa anumang aming ipinadala sa aming sugo, kanilang mapag-aalaman na. Verse 71, kapag ang mga kawing o sakal na bakal ay ipagpulupot sa kanilang mga liig, at mga panggapos na tanikala sa kanilang mga kamay at paa, sila ay kakalad ka rin patungo sa 72 sa kumukulong tubig, pagkaraan sila ay susunugin sa apoy. Verse 73, pagkaraan ay sasabihin sa kanila, nasaan ang anumang lagi ninyong itinatambal sa pagsamba? Verse 74, bukod sa Allah, sila ay magsasabi, sila ay naglaho mula sa amin, ngunit hindi kami dumalangin sa anupaman noon. Ganyan iniligaw ng Allah ang mga di naniniwala. Verse 76, ang mga anghel ay magsasabi, iyan ay sapagkat kayo ay lagi nang nagsasaya sa mundo ng walang karapatan, at kayo ay laging umaasal ng magaslaw. Verse 76, sa gayon nga humayo kayo nang magsipasok sa mga pintuan ng impyerno upang mamalagi roon, at sadyang napakasamang hantungan para sa mga mapagmalaki. Verse 77, kaya ikaw, O Muhammad, ay maging matiisin, katotohanan ng pangako ng Allah ay totoo, at kahit na aming ipakita sa iyo sa mundong ito ang ibang bahagi ng aming ipinangako sa kanila, o kaya aming itulot na ikaw ay mamatay sa amin, sila ay ibabalik na lahat. Verse 78, at katiyakan aming ipinadala ang mga sugo ng una sa iyo, O Muhammad, ang iba sa kanila ay aming isinalaysay sa iyo ang kanilang kasaysayan, at ang iba sa kanila ay hindi namin isinalaysay sa iyo ang kanilang kasaysayan. Hindi marapat sa sinumang sugo na siya ay magdala ng aya o kapahayagan o himala maliban sa kapahintulutan ng Allah, kaya kapag dumarating ang kautusan ng Allah, ito ay pagpapasyahan o pagtitibayin ng makatotohanan at ang mga mapagawa ng kabulaanan doon
kabulaanan noon ding iyon ay mawawalan ng lahat. Verse 79, siya ang Allah na gumawa para sa inyo ng mga hayop sa kawan ng bakahan upang ang iba nito ay inyong masakyan at ang iba nito ay inyong makain. Verse 80, at para sa inyo roon ibang mga pakinabang at upang inyong maisakatuparan sa kanilang ibabaw ang isang pangangailangan na nasa inyong mga dibdib at sa kanilang ibabaw at sa loob ng mga sasakyang dagat kayo ay isinasakay. Verse 81, at kanyang ipinakita sa inyo ang kanyang mga aya o palatandaan, kaya alin sa mga aya ng Allah ang inyong itinatakwil. Verse 82, hindi ba sila nagsipaglakbay sa mga lupain at kanilang natunghayan kung paano naging wakas niya ang mga nauna sa kanila? Sila ay nakahihigit sa bilang kaysa sa kanilang mga sarili at nakahihigit sa lakas at sa bakas ng pagkakakilanlan o yaman sa mga lupain, ngunit walang buting na idulot sa kanilang anumang kanilang lagi ng pinagsusumikapan. Verse 83, at kaya ang kanilang mga sugo ay dumating sa kanila na may dalang mga malilinaw na katibayan, sila ay nagalak lamang sa anumang kanilang nakuhang kaalaman, ngunit sila ay nabalutan ng parusa sanhi ng anumang kanilang laging kinukutya o pinagtatawanan. Verse 84, kaya nang kanilang makita ang aming parusa, sila ay nagsabi, kami ay naniniwala sa kaisahan ng Allah at kami ay hindi naniniwala sa anumang aming laging itinatambal sa Kanya. Verse 85, ngunit ang kanilang pananampalataya ay walang naidulot na buti sa kanila ng kanilang makita ang aming parusa. Ito ang dating kaparaanan ng Allah na kanyang ipinagpauna na sa kanyang mga alipin at noon ding iyon ang mga di naniniwala ang nawalan ng lahat ng pagpapala.